Magandang araw sa iyo. Para sa ating pagtalakay ngayon, may isang konsepto tayong sisipatin mula dun sa mga material na binigay mo. Oo nga. Sabi kasi dito, may isang bagay raw na mas mahalaga pa kesa sa dami ng informasyon o galing o kahit karanasan pa para sa isang, alam mo yun, matatag na pamumuno. Lalo na ngayon, no? Ang gulo. Oo, lalo na sa panahon natin. At ang sentro ng usapan natin, itong discernment, yung kakayahang kumilates ng malalim. Totoo yan. Based dun sa pinag-uusapan natin mula sa sources mo, parang tila hindi na nga raw sapat yung mga dating paraan lang ng pagdedesisyon. Dahil ang bilis ng pagbabago. Oo, ang bilis kasi. Marami tayong data, metrics, mga dashboard, pero parang may kulang pa rin. Yung tunay na karunungan, wisdom. May nabasa nga akong linya dun sa material mo, nalulunod sa informasyon pero uhaw sa malalim na pag-unawa. Ang tindi nun. Exacto. Besieged by information, yet starved for insight. Yan yun. Sige, himayin natin itong discernment na to. Ano nga ba ito talaga? At bakit sinasabi dito na ito na raw yung ultimate competitive advantage? Yun nga eh. Tingnan natin kung paano ito naiiba sa simpleng pag-analyze lang at kung paano ito, ayon sa sources mo, pwedeng maging gabay mo mula sa kalituhan papunta sa, kalinawan. Okay. Unang-una, nililinaw sa mga material mo, ang discernment daw, hindi lang ito tungkol sa pag-alam kung ano yung posibleng gawin. Hindi lang possibilities. Oo, kundi sa pagkakita kung ano yung tama. At hindi raw ito isang skill lang na parang tool na gagamitin mo paminsan-minsan. Hindi siya technique lang. Hindi. Sabi dito, isang paraan ng pamumuhay. Ito raw yung kakayahan na hindi lang makasurvive sa gulo, kundi bigyan pa ito ng kahulugan. Gawing oportunidad yung chaos. Oo nga. At ang ganda ng pagkasabi na, ito yung kakayahang tumingin lampas dun sa nasa ibabaw lang. Yung mga numero, yung surface level data. Yung read undercurrents. Yon, yung basahin yung mga nasa ilalim na agos. Kasi sabi nga, sa panahon daw ngayon na ang dami-daming impormasyon, pero parang kapos tayo sa wisdom. Wisdom drought. Oo, wisdom drought. Ang wisdom na raw mismo ang bagong yaman. Mas mahalaga pa raw sa ginto. Ito yung kakayahang, alam mo yon, huminto ka muna sandali sa gitna ng ingay. Mahirap yon. Oo, mahirap, pero kailangan. Para makita yung mga pattern na hindi agad halata at para kumilos ng may integridad, kahit pasabihin nating walang 100% kasiguraduhan. At ito yung part na sobrang interesting para sa akin dun sa sources mo. Yung pagkumpara nito sa AI, sa artificial intelligence. Oo. Sabi dito, kahit gaano pa katalino ang AI sa pag-process ng billion-billion data, sa pag-optimize, hindi raw nito kayang sagutin yung mga tanong na malalim. Yung mga bakit? Oo, yung mga tama ba ito? Mabuti ba ito para sa tao? Ito ba ay naka-align sa mas mataas na prinsipyo o sa konteksto nga ng source mo, makadiyos ba ito? Dito na raw pumapasok yung human spirit, yung diwa ng tao, yung kakayahang kumilatis gamit ang wisdom. Yung AI daw para sa efficiency, bilis. Tama. Pero yung wisdom para sa endurance, para sa tibay, kabuluhan, at yung pangmatagalang pamana. Hindi lang para ngayon. Okay, so hindi lang siya konsepto. Sabi mo nga may practical na framework na binigay yung material mo. Oo, para maging mas konkreto siya. Lalo na para sa isang leader na sumusunod sa pananampalatayang Kristiyano based sa source. Yung apat na haligi o filter. Tama. Nakaangkla raw sa mga prinsipyo mula sa Biblia. Ito yung truth, Katotohanan, goodness, kabutihan, timeliness, tamang panahon, at godliness. pagiging makadiyos. Parang apat na posting nga raw ng bahay, Pag may isang mahina, Oo, pag mahina o wala yung isa, kompromiso yung buong structure. Yung buong desisyon mo nanganganib. okay, isa-isahin natin. Unahin natin yung truth, katotohanan. Ayon sa nabasa natin, hindi lang ito tungkol sa factual accuracy. Hindi lang tamang datos. Mas malalim pa dun. Oo. Kasama dito yung pagiging align sa katotohanan ng salita ng Diyos, sa konteksto ng source. Tapos yung integrity, pagiging transparent, tapat sa intensyon,
tapat sa gagawin. Ang tanong na kailangan mong masagot dito, sabi sa material, ito ba'y totoo? Hindi lang sa mata mo, kundi tama ba ito sa paningin ng Diyos? Kailangan daw dito ng masusing pagsusuri. At tapang. Tapang na harapin yung totoo kahit hindi komportable. Minsan masakit ang katotohanan eh. Totoo? Okay, pangalawa, goodness, kabutihan. Ito hindi lang tanong kung legal ba yung gagawin mo. Hindi lang legality. Hindi, mas malalim. Tinitingnan nito ano ba yung magiging mabuding epekto sa lahat ng maaapektuhan. Sa mga stakeholders mo, empleyado, customer, komunidad, kahit pakalikasan. Nagpo-promote ba ito ng kagalingan? Yung tinatawag na human flourishing? Oo, yon. Yung tanong dito, benevolent ba ito? Beneficial ba? Makakabuti ba ito sa kapwa mo? Sabi nga sa material mo, nakaugat daw ito sa utos na love your neighbor. Kailangan ng empathy dito, no? Yung pagtingin lampas sa sariling pakinabang. Exactly. Hindi lang yung anong makukuha mo. Okay. Pangatlo, ito napakahalaga rin. Timeliness. Tamang panahon. Timing is everything, sabi nga nila. Oo. Kasi alam mo, ang daming magagandang plano or desisyon na nasayang kasi mali yung timing, masyadong maaga o masyadong huli. Tama. Ang tanong dito, ito ba yung napapanahon? Ito ba yung tinatawag na Kairos moment? Kairos, ano yung ulit? Yung hindi lang basta opportunity, kundi yung tamang-tamang pagkakataon. Parang hinog na yung sitwasyon para dito. Handa na ba yung mga tao, yung resources, yung environment? May binanggit din sa sources mo tungkol sa spiritual timing. Oo, yung pagiging sensitibo sa pagkilos ng Diyos sa pananaw na yon. Kaya yung tanong, ito na ba talaga ang tamang sandali? Minsan daw yung paghihintay. Akala natin kabagalan. Akala natin kabagalan pero hindi, bahagi pala yun mismo ng matalinong pagkilatis. Discernment din ang maghintay minsan. Wow, okay. At yung pang-apat, yung pinaka-ultimate filter daw sabi sa material mo. Oo, lalo na sa konteksto ng Christian leadership, yung godliness, pagiging makadiyos. Yung tanong nito. Ang tanong, ang desisyon bang ito ay magbibigay kaluwalhatian sa Diyos? Sinasalamin ba nito yung karakter niya, pag-ibig, katarungan, kabanalan? Naaayon ba ito sa kanyang kalooban, base sa kasulatan? At mahalaga raw dito, hindi lang yung ano yung gagawin mo. Oo, hindi lang yung what, pati yung how. Yung paano mo ito gagawin, yung proseso, yung ugali mo habang ginagawa ito, kasing halaga raw ng resulta sa paningin ng Diyos. Grabe, ang lalim nung apat na yun. Pero, nililinaw din sa mga binasa natin na hindi ito basta checklist lang, di ba? Hindi talaga. Hindi pwedeng check, 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 tapos okay na. Kasi ang tunay na discernment daw, hindi lang teknik, bunga ito ng isang karakter. Isang pusong nahubog, isipang nabago, espiritong nakatune in sa Diyos. Tama. Kumbaga, hindi ka lang gumagamit ng discernment, nagiging discerning ka mismo. It becomes part of who you are. Paano yon? Paano nahuhubog yon? Dito na papasok ayon sa iyong sources, yung kahalagahan ng mga tinatawag nilang spiritual disciplines, mga spiritual na gawain, para mahubog itong pusong mapagkilatis. Mga habits. Oo, parang ganun. Marami itong nabanggit. Una, yung panalangin, prayer. Siyempre. Pero hindi lang daw yung basta humihingi ka lang. Mas importante pa nga raw yung pakikinig sa Diyos. Pagpapakita ito ng humility, ng pagdepende sa Kanya. Tapos, pangalawa, yung regular na pag-aaral ng kasulatan. Biblia. Oo. Pero hindi lang para kumuha ng verses na susuporta sa gusto mo nang gawin. Hindi information gathering lang. Hindi lang info, kundi formation. Para mahubog mismo yung pag-iisip mo, yung worldview mo. Sabi pa nga rito, ito raw yung salamin na nagpapakita ng mga hidden biases natin, na mga blind spots, na mga tunay na motibo. Teka, bago ka magpatuloy dyan, napaisip ako dun sa panalangin na pakikinig. Grabe, parang ang hirap nun gawin sa araw-araw, ano? Ang daming ingay sa paligid, sa isip natin. Totoo, challenging talaga. Tapos yung sa kasulatan, hindi lang information kundi formation, malaking hamon yon. Ano pa yung ibang disciplines na binanggit? Magandang punto yan. Talagang hindi madali.
Kaya nga kailangan ng intentional na effort, sabi nga. Kasama pa sa listahan mula sa sources mo, pangatlo, yung paghingi ng godly counsel. Payo mula sa mga taong mapagkakatiwalaan at spiritually mature. Hindi ka nag-iisa. Oo. At saka yung pakikipag-ugnayan sa isang komunidad na kapareho mo ng pananampalataya. Hindi tayo nilikhang mag-isa. Mahalaga yung insights ng iba. Sabi nga raw sa Proverbs, in an abundance of counselors, there is safety. Accountability din yun, no? Importante ang accountability. May sumisita sa'yo kung kailangan. Pang-apat, yung paghubog ng karakter. Character, ito na yung mga virtues. Oo, yung humility, pagpapakumbaba, patience, pasensya, self-control, pagpipigil sa sarili, integrity, katapatan. Yung estado raw kasi ng puso natin, direktang nakakaapekto sa linaw ng ating pagkikilatis. Kung magulo ang puso mo, Magulo rin ang desisyon mo. So, hindi lang skills, pati character development talaga. Parang walang shortcut. mukhang ganun nga ang sinasabi. Walang instant discernment. Proseso siya. May dalawa pa palang nabanggit. Ano pa yun? Palima, yung patuloy na pagkatuto. Continuous learning. Kailangan daw ng pusong handang matuto mula sa karanasan kahit sa mga pagkakamali. Kahit failures. Oo, lalo na sa failures. Mula sa ibang tao, sa mentorship, at mula rin sa iba't ibang larangan ng kaalaman, science, history, etc. Pero laging sinasala gamit ang biblical worldview ayon sa context ng source mo. Hindi lang puro spiritual knowledge. Hindi lang. At pang-anim, ito mahalaga rin, solitude and reflection. Yung sadyaang paglalaan ng oras para sa katahimikan. Para makapag-isip. Oo, para makapag-isip ng malalim, maprocess yung mga impormasyon, marinig mo yung sarili mo at, ayon sa sources, yung tinig ng Diyos. Parang spiritual calibration kumbaga, reset. Grabe, ang lalim nga ng proseso para mahubog itong discernment. Hindi pala basta-basta. Para hindi lang ito teorya, may mga halimbawa rin sa material mo, di ba? Na nagpapakita kung paano ito gumagana sa totoong buhay. Meron, may mga maikling kwento. Yung kay Sarah, isang CEO raw na naharap sa isang matinding economic crisis. Imbes na ang unang reaksyon ay magtanggal agad ng tao, which is madalas yun ang unang naiisip, Ginamit daw niya yung 4 na haligi na galing sa iyong source material. Tiningnan niya yung truth, ano ba talaga ang sitwasyon ng kumpanya, goodness, paano ang epekto sa mga empleyado at pamilya nila, timeliness, kailangan ba agad-agad o pwedeng may ibang paraan muna, at godliness, ano ang tamang gawin sa mata ng Diyos. anong naging resulta? Ang naging resulta raw, isang solusyon na mas makatao. Nagkaroon ng pansamantalang reduced work hours, nag-share sa sakripisyo ang lahat, pati management. At naghanap sila ng ibang produkto o serbisyo na pwedeng pagkakitaan. Naging balanse raw yung desisyon, hindi lang profit-driven. May isa pang example, si John, marketing director naman. May natuklasan siyang posibleng ethical issue sa isang produkto nila bago ito i-launch. Oo, kahit may pressure na ituloy kasi, technically, legal naman daw. Parang gray area yon. Pero ginamit din niya yung framework. Ginamit din daw niya. Pinag-aralan niya yung truth, gaano kaseryoso yung issue. Inisip yung goodness, yung posibleng harm sa mga gagamit. Kumilos bago ang launch, nagpakita ng timeliness, at humingi ng gabay sa Diyos, godliness. Ano nangyari? Ang kinalabasan, na-delay man yung launch, pero naayos yung produkto. At in the long run, mas tumibay pa raw yung tiwala ng mga customer sa brand nila. Pinapakita lang nito na yung mga prinsipyong ito, kahit galing sa isang partikular na worldview, ay pwedeng magkaroon ng practical na resulta sa business decisions. Kung may benepisyo ang pagkakaroon ng discernment, mahalaga ring tingnan yung kabilang dulo. Ano yung mga panganib kapag wala ito? Yung mga patibong. Anong sinasabi ng mga material mo tungkol sa undiscerning leadership? Oo, mahalagang pag-usapan din yan. Maraming panganib ang binanggit at madalas kumukuha ng halimbawa mula sa mga kwento sa Biblia, base sa iyong sources. Ano yung mga yon? Una, yung pagpili sa expediency. Yung mabilis o madali kahit makokompromiso yung prinsipyo. Tulad daw ni King Saul. Dahil sa pressure at pagkainip, gumawa siya ng bagay na labag sa utos. Nag-shortcut. Na nauwi sa malaking problema? Oo. Pangalawa, yung self-deception.
pagkabulag sa katotohanan. Ayaw makinig sa masamang balita o kritisismo. Echo chamber? Tama. Ang halimbawang binigay ay si King Ahab, na mas piniling pakinggan yung mga court prophets na nagsasabi ng gusto niyang marinig kaysa sa totoong propeta na nagsasabi ng totoo. Pangatlo? Pangatlo, yung pagwawalang bahala sa kabutihan, goodness. Yung focus lang sa sariling gain na pwedeng mauwi sa injustice o exploitation. Ang ginamit na example ay si Farao. Inuna niya yung economic interest ng Egypt kaysa sa kapakanan at kalayaan ng mga Israelita. Nakakatakot pala ang mga pwedeng kahantungan pag walang discernment. May iba pa bang nabanggit na panganib? Meron pa. Yung pang-apat, maling timing. Pwedeng sobrang bilis, padalos-dalos, rashness, o pwedeng sobrang bagal naman, procrastination, hanggang sa mawala na yung pagkakataon. Kailangan din ng wisdom sa timing. O, palima, yung mismong kawalan ng godliness. Sa konteksto ng sources mo, kapag mas nangingibabaw na yung mga worldly values, power, profit, popularity, kesa sa pagpaparanggal sa Diyos. Spiritual compromise. At ano daw ang ugat nito madalas? Madalas daw, ang ugat ng marami dito ay pride, pagmamataas, pagiging masyadong tiwala sa sarili, na parang hindi na kailangan ng gabay ng Diyos o ng ibang tao. Self-reliance to a fault. Kung ganun pala kalaki ang epekto nito, ano naman yung pangmatagalang resulta o pamana, yung legacy ng isang discerned leader kumpara dun sa wala? Hindi lang siguro ito nasusukat sa kita, 'di ba? O sa mga building na napatayo. Tumpak. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, ayon sa iyong mga material, ang legacy ng isang discerned leader ay mas malalim pa dyan. Saan ito makikita? Una, nakasalay daw ito sa pagtatayo sa matibay na pundasyon. Yung mga prinsipyo na hindi nagbabago, eternal principles, sabi nga. Hindi doon sa mga pabago-bagong uso o trends na parang shifting sands. Pangalawa, Ito ay tungkol din sa pagpapalago ng wisdom sa iba. Hindi niya ito sinasarili, nagme-mentor siya. Lumilikha siya ng kultura ng pagkikilati sa organisasyon niya. Multiplication of wisdom. nag-iiwan siya ng influence. O, pangatlo yun. Nagbubunga ita ng impluensyang pangmatagalan, yung enduring influence, na base sa tiwala at integridad. Hindi lang dahil sa posisyon niya. Kahit wala na siya sa pwesto, may respeto pa rin. Importante rin daw yung pagpapahalaga sa tao. Oo, pang-apat yun. Nauuna ang pagpapahalaga sa tao. Nakikita sila hindi lang bilang resources or numero, kundi bilang mga individual na may halaga, na dapat alagaan at tulungang lumago. People over profit, kumbaga, in the right balance. Ay yung kakayahang magtapos ng maayos. Yung finishing well, yung makumpleto mo yung iyong takbuhin, yung iyong leadership journey ng may katapatan at karangalan hanggang sa dulo. Ang legacy daw hindi lang tungkol sa ganda ng simula, kundi lalo na sa integridad ng pagtatapos. Grabe. Ang dami nating nahimay mula sa mga material mo. Malinaw nga na itong discernment, hindi lang ito isang, alam mo yun, dagdag na skill sa toolbox mo. Hindi talaga. Ito ay isang buong pamumuhay, isang patuloy na paglalakbay, paglago sa karunungan na sa konteksto ng iyong sources ay kaloob ng Diyos. Ito yung pagtanggi na basta sumabay lang sa agos ng mundo, yung non-conformity, yung pagbabago ng pag-iisip. Oo, tama ka dyan. At hindi nito sinasabing mawawala yung mga hamon o yung uncertainty, hindi magic wand ang discernment. Pero nagbibigay ito ng Nagbibigay ito ayon sa iyong sources ng isang matibay na sandigan. Isang paraan para harapin mo yung mga uncertainties na yon. Gamit yung gabay ng tinuturing nilang divine wisdom at yung apat na haligi bilang iyong kompas. sa mundong maingay at pabago-bago. Ito raw ang nagbibigay ng katatagan, nagsisilbing ethical anchor. At ang ganda nung sinabi na bawat desisyon mo, maliit man o malaki, pwedeng maging isang paraan ng pagsamba. Isang act of worship sa panahon na ito. Ang ganda nung pagtingin na yan. Hindi lang ito tungkol sa paggawa ng mas epektibong desisyon para sa business success o anuman. Higit pa doon. Tungkol ito sa pagiging uri ng tao o leader na nagsasabuhay ng karunungan, ng tuloy-tulay, may tapang, kahit pa iba yung sinisigaw ng mundo sa paligid mo. At ang pamana nito, ayon sa pinag-usapan natin, ay hindi lang pansamantala. Hindi lang yung bottom line this quarter. May pangmatagalang epekto ito.
Saan? Sa mga buhay na naantig mo, sa kulturang nahubog mo sa iyong team o pamilya, at sa pagpapakita ng isang uri ng pamumuno na sumasalamin sa mas mataas na layunin. Isang legacy na may kabuluhang higit pa sa material na bagay. Lasting significance. Bilang pangwakas na hamon sa pag-iisip para sa iyo na nakikinig, base sa lahat ng ating napag-usapan mula sa iyong mga material sa mga susunod mong desisyon, simple man yan o komplikado. Maliliit o malaki. Oo, paano kaya kung sadya mong itatanong, hindi lang ano ang pinakamagaling o pinaka-efektibo, kundi gamit yung framework na nakita natin, itanong mo rin, ano ang totoo? Truth? Ano ang mabuti? Goodness? Ito ba ang tamang panahon? Timeliness? At ito ba ay nagbibigay dangdal sa Diyos? Godliness? Yung 4 na tanong na yon. Anong klasing pagbabago kaya ang maidudulot niyan sa paraan mo ng pagharap sa mga sitwasyon? Worth thinking about.